Regalo yan ang hinihingi ng karamihan ng makatanggap nito. Ano ang ibig sabihin na ang kaligtasan ay isang kaloob o regalong mula sa Diyos? Ang salitang kaloob ay napakahalaga sa Biblia at mahalagang maunawaan natin ang implikasyon at kahulugan nito. Sa Bagong Tipan, may ilang salitang Griego na isinalin sa salitang kaloob. Ang ilan sa mga salitang ito ay ginamit maliban sa kaloob ng Diyos na kaligtasan sa ibang konteksto gaya ng pagtanggap at pagbibigayan ng regalo ng mga nagdiriwang, Pahayag Kapitulo 11 versikulo 10, mga bagay na tinanggap ng anak mula sa kanyang tatay, Mateo Kapitulo 7 versikulo 11, kaloob sa isang ministeryo, Filipos Kapitulo 4 versikulo 17, at mga regalo mula sa mga pantas na lalaki, Mateo Kapitulo 2 versikulo 11. Gayunman, pagdating sa mga bagay tungkol sa ating kaligtasan, ginamit ng mga manunulat ng mga aklat sa Bagong Tipan ang naiibang salitang Griego, mga salitang nagbibigay diin sa mabiyaya at ganap na libreng katangian ng kaloob. Narito ang dalawang salita na karaniwang ginagamit para sa kaloob ng kaligtasan. Doria, na ang ibig sabihin ay, isang libreng kaloob. Ang salitang ito ay partikular na nagbibigay diin sa mabiyayang kalikasan ng kaloob. Ito ay isang bagay na ibinigay ng higit at mas mataas kaysa sa inaasahan o karapatan. Ang bawat pangyayari sa Bagong Tipan kung saan ginamit ang salitang ito ay may kaugnayan sa isang espiritual na kaloob mula sa Diyos. Ito ang iniaalok ni Jesus sa Samaritana sa tabi ng balon, Juan Kapitulo 4 versikulo 10. Ito ang hindi mailarawang kaloob sa 2 Korinto Kapitulo 9 versikulo 15. Ang mabiyayang kaloob na ito ay ipinakilala bilang ang banal na espiritu sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 38, alas 8:20, at 17 minuto pasado alas 11. Ang anyong pang-abay para sa salitang ito ay Dorian, na isinalin sa salitang walang bayad sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 8. 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 7, Pahayag Kapitulo 21 versikulo 6, 22:17. Sa Roma Kapitulo 3 versikulo 24, pagkatapos na ipahayag ng Diyos ang gateng kasalanan, ginamit ang salitang Dorian, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Ang kaloob ng kaligtasan ay libre, at ang motibo para sa kaloob na ito ay walang iba kundi ang biyaya ng nagbibigay. Charisma, na ang ibig sabihin ay, isang kaloob ng biyaya. Ang salitang ito ay ginamit para ipaliwanag ang kaligtasan sa Roma Kapitulo 5 versikulo 15 hanggang 16. Gayon din sa Roma Kapitulo 6 versikulo 3, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang parehong salitang ito ay ginamit ng may kaugnayan sa mga kaloob ng Espiritu na tinatanggap pagkatapos na maranasan ng tao ang kaligtasan, Roma Kapitulo 12 versikulo 6, 1 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 14, 2 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 6, 1 Pedro Kapitulo 4 versikulo 10. Kapansin-pansin na kung ang isang bagay ay isang kaloob ng biyaya, hindi ito maaaring bayaran. Ang pagtatrabaho para makamtan ng isang bagay ay maging karapat-dapat para sa bagay na iyon at iyon ay lilikha ng isang obligasyon, isang kaloob ng utang. Ito ang dahilan kung bakit sinisira ng mga gawa ang biyaya, Roma Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 5. Roma Kapitulo 11 versikulo 5 hanggang 6. Sa pagtuturo tungkol sa doktrina ng kaligtasan, maingat na pumili ng mga salita ang mga manunulat ng Bagong Tipan na nagbibigay diin sa biyaya at kalayaan. Ang resulta ay isang napakalinaw na katuruan ng Biblia, ang kaligtasan ay ganap na walang bayad, ang tunay na kaloob ng Diyos kay Kristo, at ang ating tanging responsibilidad ay tanggapin ang kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya, Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9.